Kabanata 801. Nasa kamay niya ang matalinong butil. Sa pagitan ng kanyang mga kilay, kumurap ang masamang matang nababasag, at dahan-daang bumukas ang pinto ng karunungan. Sa oras na ito, nagsimulang tumakbo ang pangunawa ni Zephyr. Patuloy na pinag-aaralan at sinusuri ni Zephyr ang mga galaw at bilis ng Ghost Shadow Sect. Mahigit 30% na ang naunawaan niya at naabot na ang isang bagong larangan ng Flash Shining. Hindi niya pa nagamit ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, ang pangunahing bahagi ng Flash Shining na ito ay may kaugnayan sa kapangyarihan ng liwanag. Kung wala ang kapangyarihan ng liwanag, hindi nito magagamit ang buong kapangyarihan nito. Ang kasalukuyang Zephyr ay napalitan lamang ng kapangyarihan ng liwanag ng kapangyarihan ng hangin sa Focus Realm. Natural lamang, mayroon pa ring malaking agwat sa kapangyarihan. Para tunay na maunawaan ang mga pangunahing kaalaman ng Flash Shining, kinailangan umasa sa kapangyarihan ng liwanag upang perpektong mailabas ang nakakatakot na kapangyarihan ng Flash Shining. Ang banal na liwanag ay naglalaman ng diwa ng kapangyarihan ng liwanag. Kung matutugunan ko ito, magiging maganda ito. Nung iniisip niya. Bahagyang gumalaw ang palad ni Zephyr. Bigla, dahan-daang lumitaw sa harap niya ang mga sinag ng liwanag na kasentaas ng isang lalaki. Ang liwanag na ito ay ang banal na liwanag. Pagkatapos ng maraming labanan, halos nagsimulang humina ang banal na liwanag. Gayunpaman, ito ay mas mahina kaysa sa Siyam na Hari. Ang banal na liwanag sa likuran nila ay hindi bababa sa 4 na metro ang haba. Ang banal na liwanag sa likuran niya ay mga 2 metro lamang ang taas. Mayroong malaking agwat sa pagitan nila, lalo na kung pagkukumparahin sila. Siyempre, walang eksperto na may kapangyarihan ng liwanag sa Siyam na Hari. Kung tungkol naman sa Siyam na Emperador, kahit hindi sila kilala, napakahirap din ito. Total, sa dami ng sinag ng banal na liwanag, walang makakasiguro kung saan nagmumula ang kapangyarihan ng liwanag. Bukod dito, kahit na umiiral ito, hula lamang ito. Maliban na lang kung ang banal na liwanag ng bawat isa ay tipunin at isama sa kanilang sariling katawan, saka sila makakagawa ng tunay na paghatol. Habang nag-iisip, naramdaman ni Zephyr ang hirap. Hindi madaling pakisamahan ang Siyam na disipulong nasa antas ng hari, lalo na ang Siyam na dakilang emperador. Kaya naman, mahirap isipin kung gaano kahirap pagsamahin ang napakaraming sinag ng banal na liwanag. Kahit ang Siyam na emperador ay hindi ito magawa. Sa pagkakataong ito, gusto kong manatiling tahimik, pero ngayon, tila may nag-agaw ng atensyon sa akin. Habang iniisip ang labanang ito, hindi mapigilan ni Zephyr ang mapait na mapait na mapait. Gayunpaman, imposible para kahit kay Zephyr na manatiling mahina sa Royal Battle. Pagkatapos ng mga serye ng pagpili at mga labanan, imposible para sa kanya na maging mahina. Kayang talunin ng isang martial artist sa level 7 agility realm ang isang half-step patungo sa spirit realm. Hindi na ito tungkol sa pagiging simple. Kung paanong si Zephyr ay naglilinang at nag-iisip pa rin. Dahil sa biglaang paglitaw ng hukbo ni Zephyr, maraming akademya ang nagsimulang mag-usap ng palihim. Sa lokasyon ng sekta ng banal na katawan. Sa oras na ito, si Yan Jiu ay nakasuot ng puti at may maliit na pangangatawan. Mukha siyang maliit at maeslan. Hindi naman mukhang matangkad si Yan Jiu, ngunit ang kanyang katawan ay kaakit-akit pa rin. Lalo na ang kanyang magandang mukha, na lalong nagpaganda sa kanya. Gayunpaman, walang nang ahas na maliitin ang tila maliit na katawang ito. Ang nakatago sa loob ng katawang ito ay isang nakakatakot na lakas na parang dragon. Kabanata 802. Sa oras na ito, 5 o 6 na tao ang nag-uusap sa isa't isa sa isang bulwagan ng pagpupulong. Bukod kay Yan Jiu, ang iba pa sa mga taong ito ay pawang mga matatanda at pagod na matatandang lalaki. Ang pag-iipon ng oras sa katawan ng mga matatandang ito. Gayunpaman, ang pag-iipon ay hindi lamang oras, mayroon din itong malakas na lakas. Sila ay mga matataas na opisyal at mga elder ng Divine Body Sect. Isa sa kanila ay nakasuot ng mahabang abuhing damit at mukhang napakapayat,
parang isang tumpok ng tuyong kahoy. Gayunpaman, ang posisyon kung saan nakaupo ang kabilang panig ay napakahalaga. Mayroong isang uri ng nakatataas na aura na bahagyang naruroon. Maliwanag, ang matandang lalaking ito ay may mataas na posisyon sa grupong ito ng mga tao. Ang taong ito ay ang Big Elder ng Divine Body Sect, ang pinakamakapangyarihang eksperto sa buong sect, at siya ring master ng Academy Master ng Divine Body Sect. Guro. Tila mas mapanganib ang laban ng maharlikang ito kaysa sa nauna. Ang nagsasalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Payat din siya, ngunit nakaupo siya roon ng may kahanga-hangang kilos. Ang taong ito ay ang Academy Master ng Divine Body Sect. Tama. Sa pagkakataong ito, sapat na para malagpasan ni Jair ang top 300. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kaganda ang laban. Mabuti na lang at hindi pa nagagamit ni Jair ang buong lakas niya at hindi pa niya nagagamit lahat ng kanyang mga baraha. Kung hindi, baka hindi maganda ang maging resulta. Dahan-daw ang sabi ng elder na nakaabong damit. Master, sa kasalukuyang antas ni Junior Sister, natatakot ako na baka hindi niya maabot ang antas ng hari nang hindi ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Disbentaha pa rin ito para sa atin. Muling nagsalita ang matandang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Oo, pangalawa lang ito. Hindi gaanong marami ang mga eksperto sa half-step to the spirit sa nakaraang royal battle. Naisip ko na sa lakas ni Jair, maaaring hindi imposible para sa kanya na maging pinakamagaling. Hindi ko inakalang ganito karami sila sa pagkakataong ito. Noon, wala pa ako sa ilalim ng Divine Light, pero hindi ko inaasahan na may bakas pala ng pinagmumulan ng kapangyarihan ng liwanag sa Divine Light. Kung malilinang mo ito sa pag-unawa, tiyak na makikinabang ka ng malaki. May pag-asang sabi ng matanda. Hindi ko inaasahan na si Zephyr ay magiging ganito kagaling. Matagal na akong nabuhay, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang junior. Jair, parang kilala mo ang batang ito. Parang biglang may naisip ang matanda at tinanong si Yan Jiu. Hindi naman, minsan ko lang siya nakilala. Bahagyang gumalaw ang magandang mukha ni Yan Jiu, at sa kanya ikinwento sa kanila ang nangyari sa pagitan nila ni Zephyr. Humph. Iron Lion, hindi sapat yan para makamit ang kahit ano. Kapag nasaktan niya ang isang taong yan, malamang na mapapahamak siya. Malamig na sabi ng Academy Master ng Divine Body Sect. Halata na labis siyang hindi nasisiyahan kay Iron Lion. Ang batang ito, Jair, kailangan mo siyang mas kontekan. Kahit hindi ka maaaring maging kakampi, hindi ka maaaring maging kaaway. Mahinahong sabi ng matandang lalaking nakasuot ng abuhing damit. Oo. Sabay-sabay. Sa sekta ng multo at anino. Gawin mo ang lahat para imbestigahan si Zephyr. Alam ko na siguro ang tunay na pinagmulan ni Zephyr. Talagang abnormal para sa isang level 7 Agility Realm Junior na magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan. Ang Precious Weapon Sect. Jiu Yan, mahusay ang ginawa mo. Magandang bagay ito para sa ating sekta na makipagkaibigan sa isang talentong tulad ni Zephyr. Ngumiti ang master ng academy kay Bao Jiuyan. Sekta ng Espada ng Langit at Lupa. Makalangit na Feather Sect. Fire Cloud Sect. Heaven Mending Pavilion. Labanan ang Palasyo ng Diyos. Maraming mga akademya ang biglang nagkaroon ng mga bagong ideya dahil sa paglitaw ni Zephyr. Kabanata 803. Gayunpaman, marami pa rin sa The Academies ang maaaring ayaw makipagkaibigan sa kanya ng ganito. Sige, gawin mo ang lahat para mag-imbestiga. Dapat mong imbestigahan ng lubusan si Zephyr. Malakas na utos ni Academy Master Nanhua Sect nang may nakakunot na mukha. Ang kanyang disipulo, si Hianho, ay malubhang nasugatan at ang kanyang kaluluwa ay malubhang napinsala. Niwala siyang kwalipikasyon para lumaban. Si Zephyr ang may kagagawan ng lahat ng ito. Si Hianho ang pag-asa ng Nanhua Sect, ngunit sa pagkakataong ito, napatay na siya ni Zephyr. Paanong hindi siya kamumuhian ng Nanhua Sect Academy Master? Ilabas mo lahat. Hindi lamang ang sekta ng Nanhua. Sa paglitaw ni Zephyr, marami ng ibang akademya ang naakit.
Isang binata sa level 7 agility realm ang nakapasok sa huling yugto ng kompetisyon. Napakalaki ng epekto. Ngayong nasa level 7 agility realm pa lang siya, ano kaya ang mangyayari sa hinaharap? Ano kaya ang mangyayari sa loob ng ilang taon? Hindi ba't magiging isang hamon ang maging isa sa 9 Great Royals sa susunod na labanan? Sandaling nagsimulang kumilos ang maraming akademya. Boom! Sa isang malalim na espasyo sa kawalan. Kumikislap ang kidlat, dumagundong ang kulog, at kumurap ang gininto ang liwanag. Isang uri ng matalas na enerhiyang panpunit ang patuloy na pumupuno sa espasyong ito. Dong Fangxiao. Sinuko mo talaga ang isang magandang pagkakataon at agad na sumuko sa pakikipaglaban kay Zephyr. Talagang karapat-dapat kang maging disipulo ng aking Pride Peak. Kumalat ang tunog sa lahat ng direksyon, na para bang bahagya itong nakikita. Gayunpaman, para itong isang walang katapusang alon na umiikot. Ang tunog ay naging sanhi ng panginginig ng buong lugar habang dumadagandong ang kulog. Sa pinanggalingan, isang tao ang nakapulupot sa kawalan. Umikot ang iba't ibang kulay ng liwanag sa kanyang katawan, na nagmumukha siyang isang Diyos. Nakasuot siya ng gininto ang damit pang imperyo. Sumabog ang sinag sa paligid niya na parang libu-libong palaso. Ang lalaking ito ang unang disipulo ng Pride Peak, si Jindy, na may parehong lakas ng lahat ng mga elder. Bagamat nakaupo si Jindy nang nakakross ang mga paa sa kawalan. Gayunpaman, mayroong isang mahina at walang kapantay na momentum na lumalabas mula sa kanyang katawan. Malabo, tila sinusuportahan siya ng pag-awit ng mga Diyos. Ang perpektong espasyo ay humalo sa kanyang pisikal na katawan at bumuo ng isang aura ng kaisahan ng langit at tao. Para siyang isang Diyos na kayang maglakad ng mag-isa sa mundo. Kay dominanti at napakalakas niya. Sa harap niya, patuloy na nanginginig ang katawan ni Dong Fangxiao. Kahit kaunting lakas lamang ang dumadaloy mula sa katawan ni Jindy, nakakasakal pa rin ito. Ang buong isip at kaluluwa niya ay hindi nang ahas na lumaban o gumalaw, na para bang ang kaunting pagbabago ay sapat na para mahulog siya sa isang walang hanggang kalaliman. Sa oras na ito, muling naramdaman ni Dong Fangxiao na minamaliit niya ang Jindy. Ang alam lang niya ay kung gaano katakot ang Jindy, ngunit hindi niya inakala na umabot na sa ganito kataas ang takot ng Jindy. Gayunpaman, ang umaapaw na kapangyarihan ay sapat na upang hindi makagalaw ang kanyang katawan, na para bang ang isang kaisipan ay malinaw na mahahalata ng kabilang panig. Ang bawat galaw niya, buhay, kamatayan, sakit, at kamatayan ay ganap na kontrolado ng kabilang panig. Rigmon. Para siyang pinuno. Pinakamatandang kuya. Ayoko. Dahil sa napakalakas na momentum, sinubukan ni Dong Fangxiao ang kanyang makakaya upang makipagtalo. Gayunpaman, ang boses ay hindi lamang pilit, kundi nanginginig din. Humph! Hindi ko inaasahan na kapag natalo ka ni Zephyr, hindi ka na makakabangon pa. Wala kang ang lakas ng loob na lumaban. Plano kong pilitin kang ipakita ang galing ng lalaking ito. Napakawalang silbing bastos mo. Nakakapangilabot ang boses niya. Wala siyang pakialam sa pangit na ekspresyon sa mukha ni Dong Fangxiao. Kabanata 804. Mukhang. Sa pagkakataong ito, kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Nung nag-uusap sila, kumislap ang mga mata ni Jindy na may gininto ang liwanag, at ang kanyang sinag ng Diyos ay tila naglalaman ng banal na kapangyarihan. Swoosh! Sa itaas ng futon. Biglang lumitaw ang anyo ni Zephyr. Kasabay ng isang alon, tumalon siya pataas ng 1,000 metro ang layo. Kasing bilis siya ng isang multo. Gayunpaman, habang bumibilis siya, nakita niya na lumiliit ang mga alon sa katawan ni Zephyr. Sa wakas, pagkatapos ng halos 10 milya, ang katawan ni Zephyr ay naging kawalang hanggan. Kung hindi dahil sa ekspertong nag-ukit kay Focus upang magmasid, hindi niya makikita ang anumang bakas ni Zephyr. Ang ganitong uri ng bilis at sikreto ay tila mas malakas kaysa dati. Oo naman, ang pakikipaglaban ang pinakamahalagang paraan para umunlad. Mula sa labanan sa pagitan ni Goyengzi, unti-unti kong nalaman ang ilang impormasyon tungkol sa kabilang panig. Kahit hindi ito kalakihan, sapat na ito.
Nararamdaman ang pagbabago ng nagniningning na kislap, bulong ni Zephyr sa sarili. Kung ibang tao lang ang nakarinig sa kanya, malamang ay bigla na lang silang sisigaw. Simpleng laban lang iyon, pero nakikita niya ang ilan sa mga martial arts ng kabilang panig. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ng pag-unawa ay napakasama na. Sino ta? Biglang sa oras na ito. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Ang mga mata ninis, parang dalawang matalas na espada, ay tumusok sa hangin, pinunit ang kawalan ilang metro ang layo, at tumingin sa isang direksyon. Keke. Hindi inaasahan na ang batang itinuturing nating ordinaryong tao noon ay isa palang henyo. Medyo masakit ang mukha ko ngayon. Isang malakas na tawa ang lumabas. Pagkatapos, isang malalaman na katawan ang humadjabis sa kalawakan at dahan-daang umikot palabas. Si Dwayne Hobbs pala iyon. Higit pa ito sa inaasahan ni Zephyr. Kuya, bakit ka nandito? Habang nakatingin kay Dwayne Hobbs, yumuko si Zephyr at nagtanong. Nandito ako para hanapin ka. Habang nakatingin kay Zephyr, ang matabang mukha ni Dwayne Hobbs ay nagpakita ng isang pambihirang seryosong hitsura. Hinahanap ako. Medyo naging mausisa si Zephyr. Oo, hinahanap kita. Tumango si Dwayne Hobbs at matalim na tumingin kay Zephyr. Matagal ka nang nasa The Boundless Academy. Siguro may alam ka tungkol sa iyong Panginoon na si Maxim Callahan. Tinaas ni Zephyr ang kanyang kilay at walang imak. Tiningnan lang niya si Dwayne Hobbs at medyo kakaiba ang sinabi ni Dwayne Hobbs ngayon. Napakahusay ng kakayahan ng iyong Panginoon. Hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang lakas at kakayahan ang pinakamakapangyarihang elder sa mga tuktok. Gayunpaman, nakakalungkot na ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan dahil sa isang aksidente. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagbabago. Habang dahan-daang lumalabas ang boses ni Dwayne Hobbs. Naisip din ni Zephyr ang karaniwang kilos ni Maxim Callahan. Medyo kakaiba nga si Maxim Callahan. Bagamat minsan niya itong pinagdudahan, hindi niya ito sineryoso. Hindi inaasahan, ang Panginoon ay malubhang nasugatan sa loob ng maraming taon. Sa loob ng napakaraming taon, halos maputol na ang sakit sa kanyang mga litid at meridian. Ang sakit na iyon ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Nagsimulang maging seryoso ang mukha ni Dwayne Hobbs. Sa pagkakataong ito, kung may pagkakataon kang makuha ang Immortal Flower. Kung maaari, kailangan mo itong ibalik. Bulaklak na walang hanggan. Hindi napigilan ng mga mata ni Zephyr ang pagkislap sa pagkamangha. Kabanata 805. Bilang isang albularyo, natural lang sa kanya ang paggamit ng bulaklak. Isa itong pambihirang banal na bagay, o sa halip, isa itong banal na bagay. Ang bulaklak na walang hanggan, walang kamatayan at walang hanggan. Ang ganitong uri ng banal na bagay ay napakabihirang mangyari. Parang isang tuwid na linya. Hindi lang ito basta tuwid na linya. Masasabi pa ngang isa itong napakalawak na banal na bagay, dahil kayang gamutin ng immortal na bulaklak ang anumang pinsala. Kahit na ito ay isang patay na tao, basta't namatay siya wala pang 7 araw ang nakalipas, kapag ginamit niya ang immortal na bulaklak, maaari siyang mapa-atres. Ang ganitong uri ng banal na bagay ay umiral na noong panahong prehistoriko, ngunit bihira ito sa modernong panahon. Ang huling pagkakataon na ito ay lumitaw ay daan-daang taon na ang nakalilipas. Nakikipag-ugnayan sa immortal na bulaklak. Mausisa pa rin si Zephyr. Bakit ba kasi siguradong sigurado itong si Dwayne Hobbs na madadama niya ang bulaklak na ito? Kakaiba talaga ito. Hindi mo kailangang makaramdam ng kakaiba. Basta't matapos mo ang royal battle, maiintindihan mo ito. Bahagyang ngumiti si Dwayne Hobbs ngunit hindi niya sinabi kay Zephyr ang dahilan. Kung may pagkakataon ako, natural lang na ako ang magiging responsable. Dahil ayaw sabihin ni Dwayne Hobbs sa kanya ang dahilan ngayon, natural lang na hindi siya mapilit ni Zephyr. Gayunpaman, kahit tila malamig at naiinis pa sa kanya si Maxim Callahan, wala itong pakialam kay Zephyr. Noong una siyang pumasok sa akademya, ang mga talento ng kanyang dalawang sinag ng liwanag ay kinasusuklaman ng maraming matatanda.
Tanging si Maxim Callahan lamang ang tumanggap sa kanya at hindi siya pinalayas. Nagpasalamat si Zephyr kay Maxim Callahan para dito. Napakagaling. Mukhang hindi maling tao ang nakita ni Senior Brother. Tumango si Dewey Hubs bilang pagsang-ayon. Master Brother. May mga pribadong bagay pa akong aasikasuhin. Magpapalam muna ako. Magsasalita pa sana si Zephyr, pero bahagyang gumalaw ang kanyang mga kilay at saka kinausap si Dewey Hubs. Sige na. Tila nasa magandang kalooban si Dewey Hubs matapos matanggap ang tugon ni Zephyr. Ikinumpas niya ang kanyang mahabang roba at sinabing, swoosh. Noong una, hindi gaanong mabilis ang bilis ni Zephyr, ngunit nang malayo na siya kay Dewey Hubs, biglang bumilis ang kanyang pagtakbo. Tila isa siyang bahid ng enerhiya ng liwanag nang dumating siya agad. Ang layong 12-dosenang milya ay mabilis na natapos. Boom! Sa wakas, unti-unting huminto ang kanyang katawan sa isang napakalaking tuktok ng bundok. Oras na para lumabas. Habang bahagyang nanlilisik ang kanyang mga mata, lumabas ang boses ni Zephyr. Hindi ko inaasahan. Ramdam mo pala ang pag-iral ko. Isang malamig at maringal na boses ang dahan-daang bumasag sa kawalan at kumalat. Gamit ang boses. Di nagtagal, ang presyon na kumalat mula sa kawalan ay kumalat din at pinigilan ang katawan ni Zephyr. Ang walang katapusang puwersang mapang-ipang ito ay labis na nakapanlulumo kaya't agad itong dumating na parang hindi nito hinayaan si Zephyr na lumaban. Sa isang iglap, ang nakapalibot na espasyo ay pinigilan ng kapangyarihang ito at nagkaroon ng hindi mabilang na malalalim na bitek. Isang figure, tila totoo o ilusyon lamang, tulad ng isang Diyos, ang nakatayong mataas sa hangin. Lumitaw ang gininto ang damit pang imperyo sa harap ni Zephyr, at hindi mabilang na parang dragon na marka ang umugang ng umugang sa damit. Tama, isa siyang binata. Matangkad at balingkinitan ang kanyang katawan, kakaiba ang ugali, parang nasa langit ang aura niya, pero nakakatakot talaga siya. Gayunpaman, ang enerhiya sa katawan ng kalaban ay kumurap, ngunit hindi ito tumigas. Malinaw na hindi ito ang tunay na katawan ng kalaban, kundi isang aparisyon, multo at isang banal na kaisipang pinagsama-sama.